Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Oliver Casayawan at isa pang post ni Kitty Duterte. Isa lang ang sinasabi nila, yung pahayag ni ex-Senator Trillanes. Nagbabanta po, aalis daw siya ng Pilipinas. Bakit? Ito ang pahayag ng ex-Senator. Kung hindi si Risa ang manalo sa 2028, iiwan ko ang Pilipinas. So, ano ang mawawala sa Pilipinas pag aalis si ex-Senator Trillanes? Para bang ang tingin niya sa sarili niya, I don't know na botohan nyo si Risa dahil yan ang pag-asa natin. Pag hindi nyo botohan, alis na lang ako. Kidaw mo, wala. Hindi nyo na ako mapapakinabangan. Okay. So, magbasa muna ako sa mga comments Ami Espirito Tudor, go! Layas now! Who you? And who cares? Yan yung tanong ko, sino ka ba? Iiyak ba? May iiyak bang Pilipino? May malulungkot bang Pilipino kung aalis si ex-Senator Trillanes? Siguro, meron. Mga kakampi niya, mga kakamping dilawan. Iiyak ang mga yan dahil magkakampi. Kaya lang yung ordinary Filipinos na who cares? Sige, alis. Awing Zike, layas! Now na! Japet Beriber, go now pa lang. Don't wait for 2028. Tagal pa ng 2028. Gracia Dominguez, ambot nimo. Double personality ata. Robert Ilustrasyon, sigurado yan kasi naman magtatago ka na. Bakit sigurado? Kasi nga, kung si Senator Hontiveros lang ang ilalaban nila kay BP Sara, tapos na ang labanan. Kahit hindi mangampanya si BP Sara. Sino ba yung political analyst o sa Okta Research para yung Professor Ranjit Ray ang nakikita ng Okta Research na competitive tandem na pwedeng makatalo, pwedeng didikit laban kay BP Sara and Bongo. Kasi dapat may running mate. Ang nakikita kong running mate, Bongo. Ang pwede daw may pag-asang talunin Sara Bongo tandem ay itong team up ni Risa Hontiveros and Raffy Tulfo. Okay. So dyan tayo So kaninong kandidato si Risa? Kandidato ba siya ng administrasyon o kandidato siya ng mga dilawan? Nag-warning na itong Okta Research, nag-warning na ang political analyst dilawan na si Professor Ronald Llamas. Pag hindi sila magkaisa, matatalo sila. Inaamin na nila, tatalunin sila. So, they need to unite. Ang problem ngayon, how will they unite? How will they feel? They, meaning ang they, itong kakamping o dilawan, Marcos Camp, Marcos Romualdez Camp, isa lang yan. And then itong mga makakaliwa. Ideal sana, maganda kung itong tatlo, magkakalaban yan eh. Well, ang dilawan at saka makakaliwa yan.
pwedeng magsama yan. Kailang, how about Marcos Camp? Mortal kalaban ito. Dilawan nga eh. Ang nagpatalsik sa Marcos Sr., Dilawan eh. 1986. So, is there a possibility na magkaisa ang Marcos Camp, Dilawan, makakaliwa, and field just one candidate? Ano sa tingin nyo? Sa tingin ko, mahirapan sila eh. Ang nakikita ko sa ngayon, ang Marcos Camp, they will field their own candidate. At posible yan, baka ito si Speaker, dating Speaker Martin Romualdez, isasabak pa rin nila yan. Sa tingin ko, hindi pa rin nawawala yung hangarin ni Congressman Martin Romualdez na tatakbong presidente. Opinion ko lang yan, tingin ko. O kaya kung hindi man siya, they will field another. So, pinaka-delist sa 2020, 3 kandidato na maglaban-laban. So, major groups, Duterte, Camp, yan na. Inday Sara and Bongo. And then, sa Dilawan naman, itong si Risa Hontiveros. Kung papayag si dating BP Lenny na mag-slide down. So, baka dito sa Marcos Camp, baka ang nakikita kong patakbuhin nila si Raffy Tulfo. Wala akong nakikitang posibilidad na papayag si Senator Raffy Tulfo na maging running mate lang siya ni Risa Hontiveros. Baka pwede pa Romualdez ang presidente, ang vice president niya si Raffy Tulfo. Pwede pa yun. So, it's a 3-way fight. Sara Duterte, sinito, Raffy Tulfo and Hontiveros. Plus others, sigurado yan. May mga tatakbo ring iba, mga independent candidates. Kagaya nung 2022 presidential election, parang 10 ata. So, kung maraming tatakbo, mas malaking posibilidad na mananalo si BP Sara. Kaya sigurado talaga lalayas, aalis si Senator Trillanes, ex-senator, kasi nga wala, tutugisin siya ng mga Duterte. Kaya tama itong sabi niya. Pag hindi siya manalo, Risa, alis ako ng Pilipinas. So, good luck, ex-senator Trillanes. Sana manalo ang inyong manok na si Senator Hontiveros. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito.